Isa lang po, Brother Eli. Yung doon po sa huli kong nabanggit, yung sa pangalan ng Diyos, gawa nga po nung mga turo ng ibang mga tagapagturo, nandiyan po yung Adonai, Yahweh, Jehovah, at yun po sa inyong pagtuturo ay Ama. Yun po ay gusto ko pong mapatunayan na kung paano natin mapapatunayan na yung Biblia na yun na nabasahan natin ng pangalang Ama at yun ay totoo. At ano pong Biblia ang pwedeng bilhin natin ayon po sa tamang pagsasaliksik. Kasi sa kapakanan po ng lahat. Lahat ng Biblia yon, kapatid, na ang pangalan niya ay Ama. Sabi ni Kristo manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ba yung pangalan doon? Yung Ama. Kaya lahat ng salin ng Biblia nandun yun Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Yung kasing pangalang Ama, pinipiloso po nila. Hindi ka pangalan yan, title lang yan, titulo. Mali, pangalan yan. Yan nga ang pangalan niya nung wala pang tao, wala pang kahit ano Dadalawa pa lang silang mag-ama nun. Wala pa mundo nun. Ang tawag ni Kristo sa kanyang tatay, Ama. Ang tawag naman ng Ama sa kanyang anak, Anak. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang tawag ng Ama sa kay Kristo, ikaw ay aking anak. Wala siyang ibang pinagsabihan nun. Si Kristo lang, ikaw ay aking anak. Papakinggan mo kapatid, wala siyang pinagsabihan nun sa Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Walang pinagsabihang anghel na ikaw ay aking anak. At muli, sabi ng Diyos, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kaya mag-ama lang sila nung umpisa nung wala pang kahit anong bagay. Pakinggan mo sa 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago lumitaw ang universo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang tinamo ko sa iyo. Wala pa ang sanlibutan, dalawa pa lang silang umiiral, ang Ama at ang anak. Ang tawag ng Ama sa kanyang anak, anak. Ang tawag naman ng anak sa kanyang ama ay Ama. Kaya yun ang kanyang pangalan mula pa sa eternity, 63 ng Isaiah. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Bakit? Ang pangalan kasi, kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan. Ano tawag sa'yo, yun ang pangalan mo. Ganun ang sinabi ng Diyos kay Adan Basahin natin sa 2:19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Kung ano yung tinawag, yun ang pangalan ng lahat ng itawag ni Adan doon sa mga dinala sa kanya ng Diyos na kinapal na may buhay. Kung ano ang tinawag ni Adan, yun ang naging pangalan niyaon. Sa Biblia kasi, sa Hebreo, kung ano yung itinatawag sa'yo, yun ang pangalan mo. Kagaya halimbawa, si Esau. Bakit ang tawag sa kanya ay Esau? Ang kahulugan sa Hebreo nung Esau, balbon. Balahibuhin si Esau. Ang kanyang katawan, balahibuhin. Hindi siya kagaya ko. Kasi yung katawan ko, pati yung aking binti, walang parang nagmana ako sa tatay ko, yung binti ko, walang balahibo Hindi ako pwedeng maging Esau. Dahil si Esau, balahibuhin. Yun ang pangalan niya, yun ang tawag sa kanya, Esau. Balahibuhin ang ibig sabihin. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan ayon sa Biblia. Itong tungkol sa sinasabi ng grammar, kailan lang naman na-invento yung grammar ng mga tao na may proper name, may common name. May proper noun, may common noun. Bakit kailangan ng proper noun? Kasi marami ng tatay, no? Marami ng ama. Pero nung wala pang ama, iisa pa lang ang ama, iisa pa rin ng anak, yun ang talagang pangalan niya, original. Kaya ang sabi sa Isaiah, Ama, mula nang walang pasimula ay siya mong pangalan. Hindi pwedeng i-deny yan. Pangalan niya yung Ama. Kaya sabi ni Kristo, nung nagtuturo siya, pag mananalangin kayo, sasabihin nyo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Alin ang pangalan? Yung Ama nga
Kaya nga kung tawagin siya ni Kristo, laging Ama eh. Nakadiskusyon ko yung saksi ni Jehovah. Tinanong ako, iipitin ako eh. Ikaw ba, Mr. Soriano, may ama? Oo ako. Sagot ako agad. Ano ang pangalan ng tatay mo? Triunfo. Sabi kong gano'n. O de, saksi ka, may pangalan ng tatay mo, Triunfo. Oo ako. Sabi kong gano'n. Eh de, ang Diyos may pangalan din. Bukod sa ama. Mali ka ako. Mali. Kasi, kahit may pangalan ng tatay ko na Triunfo, pag akong anak ang tatawag, kung tawagin ko si ama, hindi ko siya tinatawag na Triunfo kasi kalapas tanganan sa kanya yon. Nagtawanan yung mga tao, nagpalakpakan eh. Doon sa sa Guago eh. Bakit? Kahit naman may pangalan pa yung tatay mo, kung anak ka, hindi mo naman siya tatawagin sa pangalan niya. Tatawagin mo siya sa inyong relasyon. Tatay, o nanay, o papang. Yun ang tawag namin. Hindi namin tinatawag ang tatay ko na Triunfo. Hoy, Triunfo, ka nga. Hindi pwedeng ganun. Hindi raw pangalan ng ama. Pangalan yun. Yun lang Panginoon, pangalan yun eh. Ayon sa Biblia. Pinalitan lang nila ng Jehovah eh. O, basahin natin. Ang pangalan niya, ayon sa Biblia, Panginoon. O, pakinggan nyo sa 33:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kaniyang pangalan. O, yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun eh. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Kaya, para magulo ka kapatid, kung ano ba talaga pangalan, kung nagugulo ka, tawagin mo siya ayon sa nasabi sa Biblia. Ama, pangalan yun. Panginoon, pangalan yun. Ito pa isa. Wala ba, nagugulo ka, ayaw mo talagang gawitin yung iba. Ito, isa pang magagamit mo. Sa Exodo, pakinggan nyo, 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Yun. Pangalan niya, mapanibuguin eh. Pangalan yun. Buti pa nga yung salitang mapanibuguin, pangalan ng Diyos yun eh. Nababasa sa Biblia. Pero yung Jehovah at saka yung Yahweh, wala kang mababasa nun. Gawa lang nila yun, yung Yahweh at saka Jehovah. Ngayon lang ginawa yun. Pero sa matatandang Biblia, wala yun. Pero yung salitang mapanibuguin, nasa mga matatandang Biblia yan eh. Tutul ka ba na ang Panginoon mapanibuguin, ang pangalan niya mapanibuguin? Nasa Biblia yan kapatid. Let us be biblical. Yun ang panawagan ko sa mga kapwa Pilipino. Maging bibliko tayo. Kaysa maniwala tayo sa imbento, mas maniwala tayo sa nasa Biblia. Yung Ama, pangalan ng Diyos yun. Yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun. Yung banal, pangalan niya rin yun eh. Ano lang po, brad.